may nakalulungkot na sitwasyon. Dahil sa maraming mga tao, madali po nilang maunawaan Tanggapin. agad tanggapin. Kapag sinabing kailangan nilang pagkain, pananamit, tahanan at iba pang mga bagay, pero ang katotohanan na mas mahalaga ang Iglesia ni Cristo sapagkat may maibibigay ito sa atin na hindi kayang ibigay ng anumang bagay, ay mahirap pong unawain at tanggapin ng iba. Pinakapangunahin po sa pangangailangan ng isang tao ay yung basic needs po, in which po yun yung pagkain, tubig, tirahan po, na ito ang pangunahing kailangan ng isang tao para po mabuhay. So kaya po ang tao ay may motivation po na gumawa para po sila ay makakain, makainom ng tubig at para mabuhay po. Damit po, kasi hindi po kasi maganda sa itsura ng walang damit ang tao po. Kain, hindi tayo mabubuhay pag walang pagkain. Pag wala yan, yung walang pagkain, hindi tayo mabubuhay pag walang pagkain. Siguro yung cellphone po. Dahil nasa digital age na tayo, so parang ayun na yung isa sa essentials. Andun na rin yung pang-communicate nyo po sa kahit sino. At saka yung pag-capture ng mga media. So parang all-in-one na andun na po essentials. Pwede ka din bumili ng pagkain po dun order. So yun po talaga yung feel kong parang essential na po sa panahon ngayon. Yung magulang po. Kasi kahit sabihin po nating tumatanda, pero kailangan pa rin po ng gabay ng magulang po. Para sa akin po, pamilya. Hindi lang po magulang, buong pamilya. Kasi po, hindi niyo po kaya mabuhay mag-isa. Kailangan niyo po ng gagabay para tumatag po yung pamumuhay. Tungkol naman sa pananampalataya, yun ang pinakadabi sa atin. Iba-ibang level po nitong basic needs na ito. Dahil ang iba't ibang tao rin po, ay sabihin na natin na every individual is different. So iba-iba ang level ng pangangailangan nila, iba-iba yung mga priorities nila sa buhay. Welcome po sa lahat ng mga televiewers ng programa pong ito, ang Iglesia ni Cristo. Salamat po at kasama namin kayo upang subaybayan ang episode na ito. Huwag po kayong bibitiw sa pagsubaybay, lalo na po sa gagawin nating pagtalakay tungkol po sa paksang, kailangan ba ng tao ang Iglesia ni Cristo? Ako po ang kapatid na Jerry Luar Jr., ministro po ng Iglesia ni Cristo. Sa episode na ito ay makakasama po natin ang kapatid na Bobby Fernandez, isa ring ministro ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Bobby, magandang araw po sa inyo. Kumusta na po kayo? Mabuti po, kapatid na Jerry. Kumusta na rin po kayo? Mabuti rin po, kapatid na Bobby. Binabati rin natin ang ating mga televiewers. Kumusta na po kayo, mga kaibigan? Sana po ay narating kayo ng palatuntunan ito na nasa mabuting kalagayan. Kapatid na Bobby, sa pagkakataon pong ito ay ipaglingkod na natin sa ating mga televiewers ang inihanda po nating pagtalakay. Madali pong maunawaan ng tao pag sinabi po sa kanya na kailangan niya ng pagkain. Kailangan niya ng inumin, ng ukol sa kanyang pananamit, at maging ng ukol sa kanyang tahanan upang mabuhay siya ng maayos, lalo na po sa panahong ito na tumitindi po ang kahirapan sa daigdig. Tama yan, kapatid na Jerry, ang totoo. Merong mga tao na kahit na hindi na sabihin na kailangan nila ang mga bagay na yan, yung binanggit nyo kanina, talagang hinahanap nila. At nakikita natin yan, mga mahal na kaibigan, doon sa pang-araw-araw na pamumuhay, ginagawa at hinahanap po ng mga tao ang tungkol po sa kanilang mga pangangailangan. Meron pa pong mga tao na sukdo lang magsakit at kahit po mapagod, kapatid na Jerry, kahit na sila ay magsakripisyo, ay magtatrabaho, maghahanap buhay para may maitutusto sa kanilang kailangang pagkain, pananamit at tahanan at iba pang mga mahalagang bagay. Lalo na kung meron pong pamilya na kinakandili. Opo. Pero ibig po bang sabihin nun, kapatid na Bobby, kahit anong uring trabaho, kahit anong uring hanap buhay, ay maaari pong gawin o pasukin po ng tao para lang siya mabuhay? Hindi po, kapatid na Jerry, sapagkat ang Panginoong Diyos
ay may ibinigay na gabay sa mga tao na kanyang nilalang kapag sila ay maghahanap buhay na. Ganito ang nakasulat sa Efeso 4:28. Ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Sa binasa po natin, mga mahal na kaibigan, ipinag-uutos po ng ating Panginoong Diyos sa tao na maging marangal ang paghahanap buhay. Kapag marangal, kapatid na Jerry, Opo. hindi magnanakaw yun. Atsak po yun. Hindi rin manlalamang sa kapwa. Kaya ang kanyang hanap buhay ay wala pong halong anumang pandaraya at panlilinlang sa kapwa. Sa makatuwid, mga mahal na kaibigan, ipinag-uutos po ng Panginoong Diyos sa tao na ang isagawang paghahanap buhay ay wala pong halong anumang iligal o labag sa batas. Alinsunod pa rin po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Paano pa ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos sa tao na marapat ang kanyang gawing hanap buhay? Ganito ang nakasulat sa Biblia, sa Ecclesiastes 9:10. Ganito po ang pahayag. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo, ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Sabi na sa nating pahayag ng Biblia, mga mahal na kaibigan, ay itinuturo po na kailangan sa paghahanap buhay, ay pagbutihin ng tao ang kanyang paghahanap buhay. Paano po magagawa ng tao na pinagbubuti po niya ang kanyang paghahanap buhay? Kagaya ng binasa natin, ang sabi, ano man ang ginagawa, pagbuhusan ng iyong buong makakaya. Kaya hindi marapat na ang paghahanap buhay ay tila taken for granted lang, kapatid na Jerry. Opo, kaya tama pala yung nakikita po natin na ginagawa ng ating kapwa. Mga mahal po naming televiewers, hindi ba marami po ang mga naghahanap buhay na nagpapakasipag. Sabi nga ng iba ay kahit po gabi ay ginagawang araw para lamang po siya ay makapaghanap buhay at hindi lang iisa yung kanyang pinagmumulan ng income. Di po ba may tinatawag na sideline, ika nga. Pero ang ibig sabihin po ba, kapatid na Bobby, sa paghahanap buhay na lamang, dapat po ibuhos ng tao ang kanyang buong lakas, ang kanyang buong panahon sa mundo pong ito. Hindi, kapatid na Jerry, sapagkat kung ipinag-uutos man ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay dapat maghanap buhay at ang hanap buhay niya dapat ay marangal, ay meron ding paalaala ang ating Panginoong Jesucristo na dapat na isaalang-alang ng tao. Ano po yung paalalang yun ng ating Panginoong Jesucristo? Ang nakasulat dito po sa Juan 6:27 hanggang 29. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa Kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo, mga mahal na kaibigan, batay po dito sa binasa namin sa inyo, na hindi marapat na ubusin na lang ng tao ang kanyang lakas, panahon, sa mga bagay na pawang material. Yun nga ang banggit na pagkaing napapanis. Kapatid na Jerry, mga bagay na material. Ano po ang mas lalong dapat pong pag-ukulan ng tao ng kanyang panahon at ng kanyang lakas dito po sa mundo? Batay po sa ating binasa, ay dapat gumawa o magpagal para po sa pagkain na tumatagal sa buhay na walang hanggan o yung pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, kapatid na Bobby, at sa ating mga televiewers, pahalaga pong maunawaan po ng lahat na kung ipinag-uutos man po ng Diyos sa tao ang magpagal at maghanap buhay ng marangal, hindi naman po marapat na ang tao ay mahulog na po sa pagiging materialistiko. Kapatid na Bobby, ano po ang dahilan? Bakit hindi po marapat na ang tao sa pagpapagal niya, nahuhulog naman siya sa pagiging materialistiko? Yung mga bagay na lang na kailangan niya dito sa mundong ito ang lagi na lang niyang hinaharap, pinagbubuhusan niya ng panahon niya at lakas. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kaibigan, sa Hebreo
9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sana po napansin ng mga televiewers na meron pong hangganan na itinakda ang Panginoong Diyos sa tao dito sa mundo. Ang buhay ng tao, kapatid na Jerry, ay meron pong nakatakdang hangganan. May kamatayan na itinakda ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung iniutos man po ng Panginoong Diyos sa tao ang paghahanap buhay, ngunit hindi niya dapat ubusin sa paghahanap buhay ang kanyang buong lakas at panahon, kapatid na Jerry. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Jerry, dito sa Juan 6:27, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan o pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Teka muna, liwanagin po natin siguro yan sa ating mga taga-subaybay. Ang Panginoong Jesucristo rin ang magpapaliwanag, kapatid na Jerry, mga mahal na kaibigan, dito po sa Mateo 6:25 at 33. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit? Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Alinsunod po sa ating binasa, mga mahal na kaibigan, ang paghahanda po para sa araw ng paghuhukom ay sa paraang hanapin muna ang kaharian at katwiran ng ating Panginoong Diyos. Opo. Mayroon lang tayong ipapapansin, kapatid na Bobby, sa ating mga televiewers. Hindi ba't pag sinabi pong hanapin muna, ang katumbas po nun priority po yan. Tama, kapatid na Jerry. Opo. Hindi po yan secondary lamang. Kaya lang, paano po yung mga pangangailangan po ng tao sa mundong ito? Yung tungkol sa pagkain niya, yung tungkol sa kanyang iinumin, sa pananamit at sa kanyang matitiran. Paano po yun? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Jerry, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ipagkakaloob sa atin. Sa mga kapatid, mga mahal po naming televiewers, yung po ang secondary lamang. Yung mga pangangailangan po natin dito po sa mundo. Pero po ang pangunahin o primary, yung tungkol po sa pagtatamo po natin ng buhay na walang hanggan. Kaya lang nakalulungkot, kapatid na Bobby, marahil hindi tututol ang ating mga taga-subaybay. Mayroon tayong mga kababayan na tila yata nababaliktad po yan. Kung alin po yung dapat ay primary, yun po ang nagiging secondary. At kung alin yung secondary, yun po ang nagiging primary na. Yung tungkol po sa mga pangangailangan niya para mabuhay sa mundong ito. Yan ang inuuna nila. Opo. At ang malala pa, wag daw pong ikagalit ng ating mga taga-subaybay, yun na lang po ang inaasikaso. Yun na nga ang ginawa pong primary na sa halip na secondary, at dumating ang pagkakataon, doon na lang po ibinubuhos ang buong panahon at pagsisikap. Buong lakas nila. Opo, sa mga material na bagay. Ano po ang sama pagka gayon po ang ginagawa po ng tao? Napakasama, kapatid na Jerry, dahil sa mananagot sila sa ating Panginoong Diyos. Di bali sana kung walang araw ng paghuhukom. Merong araw ng paghuhukom. At tiyak na mangyayari yun, mga mahal na kaibigan. Kaya talagang hindi po marapat na ang pagsisikap ng tao ay sa paghahanap buhay lamang niya iniuukol. Hindi dapat na maubos ang buong lakas, ang buong panahon ng tao sa kahahanap ng kanyang mga pangangailangan o mga bagay ukol sa buhay na ito. Merong mas mahalaga, kapatid na Jerry, na ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dapat na hanapin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, alinsunod na rin po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Alin po ba yung kaharian ng ating Panginoong Diyos na dapat yun po ang primary, yun po ang pangunahin o dapat unahin na hanapin po ng tao? Ay ganito ang mababasa natin sa Colosas 1:12 hanggang 14. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman
at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga mahal na kaibigan, tinityak po sa talata na binasa natin na yung kaharian ng Diyos, yun din po yung kaharian ng anak o ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang kinaroroonan ng katubusan, na siyang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya pala, ang sabi kanina na dapat hanapin muna ang kaharian. Priority po siya. Priority. Dahil ang maidudulot nito ay hindi po kayang ibigay ng anumang material na bagay. Ang maidudulot po ng kaharian ng anak, pag naroon tayo sa kaharian ng anak, ay mapapatawad ang ating mga kasalanan sapagkat tinubos na po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, kapatid na Bobby, sana tanggapin po ng mga taga-subaybay po natin ang katotohanan niya. Napakahalaga nito, kapatid na Jerry. Opo. Sapagkat kung paanong ang pagkain po ay kailangan ng lahat ng tao, sapagkat ang lahat po ay kailangan kumain para mabuhay. Kailangan din po ng lahat ng tao ang katubusan po. Sapagkat, mga mahal po naming televiewers, para po sa kabatiran ng lahat, batay po sa Roma 5:12, lahat po ng tao ay nagkasala. Maliban sa ating Panginoong Sokristo, gaya ng mababasa naman sa unang Pedro 2:21-22. Kaya lahat po ng tao, nangangailangan po siyang mapatawad sa kanyang nagawang kasalanan. Opo. Pero tatandaan po natin, mapatatawad lamang po ang tao sa nagawang kasalanan kapag siya'y kabilang po sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sokristo. Pinatutunayan po ba ng banal na kasulatan kung alin lamang po ang tanging tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Pinatutunayan, kapatid na Jerry, na ito nga ang pinahahanap ng ating Panginoong Jesucristo sa tao. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinubos po o binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang kaharian ng anak na siyang kinaroroonan ng katubusan o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay ang iglesia ni Kristo, kapatid na Jerry. Gaano po ba kahalaga na ang tao ay napatawad sa nagawang kasalanan na yan ay sa pamamagitan lamang po ng pagtubos ng ating Panginoong Sokristo, sa pamamagitan po ng kanyang dugo? Napakahalaga, kapatid na Jerry, mga mahal na taga-subaybay. Ganito po ang mababasa natin dito po sa online Bible, dito po sa Roma 5:8-9. Gayunman, para sa Diyos, ang kaparaanan na ipinakita niya sa atin na iniibig niya tayo, ay namatay si Kristo para sa atin samantalang tayo ay nagre-rebelde pa noon laban sa Diyos. Ang tala ng ating mga kasalanan ay binura na. Binura na ng Diyos ang tala ng ating mga kasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo, nang dumaloy ang kanyang dugo noong siya ay namatay. Kaya lalo pang tiyak na ililigtas tayo ni Kristo. Si Kristo ang magliligtas sa atin mula sa walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa atin. Mga mahal na kaibigan, dahil ang Iglesia ni Kristo po ay natubos na ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga kaanib dito, alinsunod sa ating binasa, kapatid na Jerry, binura na po ng Diyos ang tala ng mga kasalanan nila. Kaya nga, tinityak po ng Biblia, laloan niya silang maliligtas sa poot o sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Itong dahilan. Kaya mas mahalaga po ang Iglesia ni Kristo kaysa alinmang itinuturing ng tao na mahalaga sa buhay na ito. Pero sa harap ng katotohanan yan, kapatid na Jerry, may nakalulungkot na sitwasyon. Dahil sa maraming mga tao, madali po nilang maunawaan Tanggapin. Pagkadang tanggapin. Kapag sinabing kailangan nilang pagkain, pananamit, tahanan at iba pang mga bagay, pero ang katotohanan na mas mahalaga ang Iglesia ni Kristo sapagkat may maibibigay ito sa atin na hindi kayang ibigay ng anumang bagay, ay mahirap pong unawain at tanggapin ng iba. Mga mahal po naming televiewers, sa harap po ng mga dakilang katotohanan ito na binasa po sa atin,
mula po sa banal na kasulatan, sana po natimbang po ninyo sa inyong sarili sa pamamagitan ng inyong pagsubaybay ngayon kung gaano po ang pangangailangan po ng lahat ng tao sa Iglesia ni Cristo. Sa episode na ito ay makakasama po natin si kapatid na Eliza Apsay para ihatid po sa atin ang kasiglahan ng mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, saan mang panig ng mundo sila naroon. Kumusta po, kapatid na Eliza? Mabuti po at dagang salamat po kapatid na Bobby at kapatid na Jerry. Can you imagine a once called abandoned town now being revived? Narito ang report ni kapatid na Michael Robinson. Building houses of worship has long defined the Iglesia ni Cristo Church of Christ as beacons of hope. This mission continues in Johnsonville, a once abandoned town now revived by the church. Through ongoing outreach and key developments, its transformation moves forward. Now, Johnsonville stands as home to one of the newest houses of worship of the Church of Christ, a testament to God's work remaining unhindered. Great day for the church, for all the brethren here in Connecticut. Oh, very excited po. With the grace of God, we've been waiting for this day. This is going to be history. We don't know when it's going to be another chapel, like dedication like this. Oh, this is wonderful. This is another, it just shows how the church is growing. This is a celebration of history in the making. An old chapel in Johnsonville, once part of an abandoned village, has been restored and dedicated as a new house of worship. It is part of the Church of Christ's mission to build houses of worship for God's glory. As one of the newest, it has brought members from across the Northeast together in gratitude. And today, members from throughout the Ecclesiastical District of New York gathered together for a worship service to commemorate this special occasion. I'm very glad because it makes it a lot easier for us to not have to go to some other place for big events. Moving forward, this sacred place will serve as a beacon of faith, welcoming more people to learn about God's truth. We can see the eagerness of the people around here, not only in Johnsonville, but those who are passing by. And it is so easy for us to invite people to attend our Bible studies, even our evangelical mission, as well as our worship services. I've been a member for 38 years, and during that time, I've seen every place that I've been just expand so rapidly, especially in the last 15 years. Oh, it just goes to show the love of God. We would like to thank our executive minister, Brother Eduardo Manalo, for allowing us, our congregation here in Johnsonville, to dedicate this place of worship. And as this milestone becomes part of the ongoing work of the Church of Christ in this town's history, true faith is alive here and will continue to strengthen and bring more to light that this church is God's love for His people and a growing light like here in Johnsonville. Michael Robinson reporting for the Iglesia ni Cristo News Network. Tunay pong nakakagalak at napakasarap sa damdamin kung paanong matapos ang mahabang panahon ng kalungkutan ay ikinatuwa ng mga tao na ang isang iniwan at di pinapansin na bayan na ito ay muling nagkaroon ng sigla at saya dahil sa Iglesia ni Cristo. Abangan po ninyo sa mga hinaharap pa ang mga report na kalintulad nito. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Balik po sa inyo kapatid na Bobby at kapatid na Jerry. Maraming salamat po, kapatid na Eliza. Sa amin pong mga televiewers, umaasa po kami na sana ay nakatulong po sa inyo ang episode na ito ng Ang Iglesia ni Cristo upang bigyan kayo ng gabay, ng inspirasyon na maipagpatuloy po ninyo ang pagsusuri po tungkol sa Iglesia ni Cristo. Mga giliw naming televiewers, pinakahangad po ng programang ito, ang Iglesia ni Cristo,
ay matupad po sa lahat ang napakadakilang layunin po ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng tao. Gaya ng isinasaad po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang lahat ay mga ligtas at makaalam po ng katotohanan.